Magandang araw po. Ako po si Andre Acosta. Considered pamangkin na rin po ako ni Uncle Buddy Mendoza kasi si Uncle Buddy, ang lola niya ang Acosta. Second cousin po ng aking lolo, si Governor Mendoza sa Acosta. Ang aking pong background sa history ni Governor Mendoza, 6 years kong halos linggo-linggong kausap si Uncle Buddy Mendoza. Because Uncle Buddy Mendoza is the Tumara Dato of the Cuyunons. So habang nagkikita kami, mapalad ako bilang isang historian, sinishare niya ito sa akin unti-unti sa loob ng 6 na taon ang buhay ng ating bayani ng lalawigan. Kami rin noong 2017 ang nagpanukala na gawin itong isang Republic Act, isang bill. At si Congressman Gil Acosta ang aming nakausap upang iakda noong 2018 sa Kongreso ang Republic Act 11225. Madaling tandaan, 2-1, 2-2, 1-5. Ito ay dapat isilibra ng lahat ng Palawenyo, ng lahat ng barangay sa Palawan, lahat ng munisipyo sa Palawan, including the city of the living God of Puerto Princesa, ayon sa Republic Act. Dapat itong isabuhay at gawing malagong alaala at selebrasyon. Subalit, ang nangyayari ngayon, as actual, dito pa lang sa Mendoza ito nagaganap. So I'm requesting yung mga mayors ng ating lalawigan, gumawa sila ng isang Mendoza Shrine sa harap ng kanilang mga municipal buildings upang maisagawa nila ang Republic Act 11225. Pag wala kang shrine, hindi ka makapag-offer ng flower. So who is Governor Dr. Eugenio Acosta Mendoza Sr.? Medyo mahaba ang pangalan niya. In fact, ang pangalan niya walang kapareha. Sa buong Palawan, siguro 3 lang. The first, the second, the third. More than that, wala na. Si Governor Mendoza ay isang Cuyunon. Siya ay in fact ay Tumara. When you say Tumara, nagdadala ng mga Cuyunon. Hindi siya lang naging Tumara ng mga Cuyunon, Tumara rin siya ng mga Tagbanwa at Tumara siya ng lahat ng Palawenyo. When Uncle Buddy and me we were invited about 2016 ng mga Tagbanwa. Alam niyo ba ang mga Tagbanwa, more than the Cuyunons, more than other Palawenyos, sila lang ang may kanta na pwede nilang kantahin every year ang buhay ni Governor Mendoza. Sila lang. Kasi ang Tagbanwa hindi sumusulat ng libro. Sila ay kinakanta nila ang mga buhay ng kanilang mga bayani. Governor Mendoza is not a Tagbanwa, pero ang mga Tagbanwa ng Aporlan, Tagbanwa ng Puerto Princesa, kaya nilang kantahin sa loob ng 20 minutes ang buhay ni Governor Mendoza. Ganon katindi ang kultura ng mga Palawenyo, ng mga Tagbanwa. Ngayon tayong mga Cuyunon, medyo marites na lang yung sa atin kasi kulang sa sulat. Pero good news, ako po ngayong araw ay tinapos ko na ang Palawan history ng ating lalawigan, 1,260 pages. Yan po, libre ninyong makikita, mababasa through messenger lang, through email. Kasi e-copy, ibig sabihin e-book. Kasi kung ipiprint natin yan, hindi nyo mabibili, baka 3,000. Cover pa lang 500 pesos. Pag sending LBC, another 300. Talagang hindi kaya. So umiikot yan ng buong mundo. In fact, meron ng publisher sa Amerika nagka-interest. Gusto na akong kausapin about this Palawan history. Doon, 4 na tao ang mayroong talambuhay. Governor Mendoza, Buddy Mendoza, Badong Socrates, at Monching Mitra. Kasi ang mga taong ito, Tumara ng tribong Cuyunon. Sila ang nagdala ng mga Cuyunon sa kaginhawaan. Way back 60 years ago, ano ang Palawan? Tayo ay kilala lang sa malaria, mga kuluno at mga leproso. But way back in 1936, sinabi na agad ni Governor Mendoza, 1936 pa lang, sabi niya sa taga El Nido, at sinulat niya pa sa pantalan ng El Nido. Hanggang ngayon ay nakaukit yan doon. Nakita na niyo? Maraming Mendoza pumupunta doon, check nila yan, sa pantalan mismo. Kasi nung ginagawa noon, project niya yung pantalan ng El Nido, nandun siya nag-inspection, sinulat niya doon ang kanyang mensahe. Ano ang sinabi ni Governor Mendoza? Remembrance of the past, passing. Best wishes to the future. Best wishes sa ating lahat. Bright hope for the future. Bright hope for the future. Siya ang naghula na tayong mga Palawenyo at ang lalawigan ng Palawan, very bright ang ating future. Siya lang, 1936. Ano ngayon ang Palawan sa buong mundo? Always number 1.
Pati kuyunon, sa Civil Board Examination, number 1 ang isang kuyunon. Isang engineer, number 1 ngayon, taga-PSU. So, sino si Governor Mendoza? Inspirasyon ng lahat ng kabataang Palawenyo. Lahat ng kuyunon, inspirasyon siya. And that's my life. When I was still about 10 years old, inspirasyon ko na si Governor Mendoza. Kaya narating ko ngayon ang katayuan ito because also of Governor Mendoza. Kasi ang Governor Mendoza, medyo nakikita mo, ang nanay pala, Acosta. So kinukwento sa mga kamag-anak, like si Manong Jimmy Carbonell. Manong Jimmy Carbonell is kamag-anak sa Acosta, kamag-anak ng Mendoza. So kinukwento yan, inspirasyon. So ang inspirasyon na ito, maraming mga pinuno ng ating lalawigan, mga kamag-anak ni Governor Mendoza. Mga Sandoval, Valencia, Mitra, di ba? Yan ay mga kamag-anak ni Governor Mendoza. In fact, ang pinakamatataas na naging mga haligi at pundasyon ng ating lalawigan, even including Monsing Mitra, Bahang Mitra, Brown Sandoval, yan ay mga kamag-anak ni Governor Mendoza. Si Governor Mendoza, Pawanon. What is Pawanon? It means born in, ang lahi niya ipinanganak sa Pawa. Ang kanyang nanay, Acosta ng Pawa. Ang kanyang tatay, Batol Mendoza ng Pawa. So, nauna silang dumating dito way back 1872, nandito na ang mga Batol Acosta nung itinatag ang Puerto Princesa. Mga kamag-anak niyang malapit, Castro, mga Batol, mga De La Cruz. Pero ang karamihan ay kamag-anak niya pa rin by affinity. Ito, ayaw ko sana ikwento, pero sasabihin ko na, isa lang ang girlfriend ni Governor Mendoza, nanay ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa hindi niya girlfriend. Kasi nung umalis si Governor Mendoza, 1920, may girlfriend siya, Concepcion Palangka. Pagbalik niya may asawa na. After 10 years, 1930, may asawa na ang kanyang girlfriend. So, kinausap niya ang kanyang girlfriend, yang panganay mong anak, si Trining, yan na ang aking magiging asawa. So isa lang ang girlfriend, isa lang ang asawa. Iba, ang asawa kasi hindi niya naging girlfriend yun. Hiningi niya yun sa kanyang girlfriend. More than that, ito ayaw ko pa rin sana ikwento. Ang bumaral kay Governor Mendoza ay isang Hapones, best friend niya. Si O'Hara, yung Japanese dito nun, Mr. O'Hara, kapitbahay niya lang yata yun. 10 years siyang kaparkada. Yung pala spy. Yun pala ay sugo ng emperor ng Japan para i-penetrate ang buong Palawan. Best friend niya, kapitbahay niya rito. Pero yun ang gumawa ng baril. Sabi niya, Inyo, ako ang babaril sa'yo. Ang tawag doon, for love, for the sake of love. Bibirahin ko ang corazon, puso agad. Ibig sabihin, pitik lang ang mararamdaman ni Governor Mendoza. Pitik lang. Kasi tatamaan agad ang puso. So, instantly, namatay si Governor Mendoza at alam niya kung sinong bumaril sa kanya. Nung mamatay na si Governor Mendoza, may isa palang tagbanwa sa taas ng niyog. So, ang tagbanwa na yon ang nakakaalam saan inilibing si Governor Mendoza. Ang ginawa ng tagbanwa, hinukay ang libingan, kinuha ang belt. Ang belt po, galing Amerika, may tatak ng kanyang pangalan. So afterwards, tinanong ng asawa ni Governor Mendoza, saan mo kinuha ang belt na yan? Kasi akala nila, si Governor Mendoza nasa Japan for doctorate further studies. Ayon sa sinabi ng mga Hapones. So nalaman na ng pamilya, si Governor Mendoza pala, inilibing sa Kanigaran. Pumunta sila Uncle Buddy ron, hinanap yun. Ito pong kinakatayuan nyo, sacred shrine ito. Dito ang daan-daang mga kuyunon nakalibing, mga sundalo ni Governor Mendoza. This is the shrine of the unknown and unsung heroes of Palawan, mga kuyunon during World War II. Dito lahat sila nilibing. Hindi natin alam to, nakakalimutan na natin to. Ang naalala na natin, yung kanilang commanding officer. So ang pinakahuling inilibing dito ay mismo after 3 years na si Governor Mendoza. Kasi nakita niya Uncle Buddy ang kanyang mga buto na pinagsawaan na ng bayawak at ng aso. Buto na lang talaga. So nung makita ang mga buto, si Uncle Buddy, dineliver nila rito at inilibing. Itong mga kwentong ito, hindi nyo maririnig basta-basta ito. Hindi nga nakasulat. Pero pilit kong isusulat sa inyong mga puso, sa inyong isipan, upang inyong maalala si Governor Mendoza. At yun na lang po, maraming salamat.
Maraming salamat po, Sir Andre. Napakaganda ng love story.